Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat balangkas niya ay tunay na kay inam. Walang gagawin siyang makasasaba kanino man. Walang adikakin niyang pagkapahamak ang dulot sa bawat anak niya. Kundi ang kapahamakay nililisya niya at ang binabahagi kaligtasan ganap. Sa bawat anak niyang sa kanya'y naghahanap, tuwir ang ganap magliliwanag. Kaya halina, halina, halina mga mahal, tantuin niyo ang aking tinuran, bulay-bulayin sa inyong kaisipan, nang maabot niyo ang kaukulan at nasa layunin ng amang mahal. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kumusta po ang Pasko nyo? Maraming tao kapag mahirap, sa bagay po, talagang mahirap ang mahirap. At totoong-totoo naman po, talagang mahirap ang walang pera, no? Walang makain. Sapagkat, wala naman pong taong isinilang na may pera sa bibig, ano po? Walang taong sinilang na may saplot na agad. Walang taong sinilang na may hawak-hawak na ang kamay. Kundi ang lahat ng kanyang ginagawa nang siya nagkakagulang ay yun ay talagang ibinabahagi na ng kanyang kaisipan. Subalit hindi lahat ng dapat ay gawin ay nagagawa ng tao at hindi naman dapat lahat ng binabahagi sa isip ay dapat tupdin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat marapat lamang na lahat ng dumaratal sa pag-iisip ng tao ay sasalain. Sapagkat hambing po sa lambat, yung taong mangingisda na magaling at ang pinipili niya lamang ay yung malalaking isda at mga mahihilab. Sabi nga niya, mahihilab. Yung mga maliliit ay binibigyan niya pa niyang pagkakataong pinapakawalan pa niya sa karagatan. Buhay po ba ang Diyos? At ganyan din po ang dakilang Ama. Yung mahihina pa sa pananampalataya, yung mababaw pa ang pananampalataya, binibigyan niya ng pagkakataong magsilalim. Subalit, nagsisilalim po ba ang lahat ng mabababaw ang pananalig at pananampalataya? Lumalawak po ba ang lahat ng makikitid ang pag-iisip? Hindi po lahat. Lalo't higit kung ang pag-iisip ng tao ay nakatuon na lamang sa kanyang buhay, pang-natural, pang-pisikal. At wala yaong buhay pang-espiritual. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibinahagi ng Espiritu ang buhay pang-espiritual at buhay pananampalataya. Kaya halina kayo mga mahal ko, nawa bago dumatal ang bagong lipat taon, ay mabuhay na ang malalim na pananalig, sumigla na ang mahinang pananampalataya, magliwanag na ang nadidinlang pag-iisip ng mga anak ng Ama, at lumawak na ang makikitid na pangunawa, magkaroon na ng talino ukol sa sanlibutan, at pananalig ay maging ganap. Ukol sa kabanalan ay pagsamahin ng bawat nilalang, sapagkat maari kang maging matalino na pangsanlibutan at pangkabanalan. Mga mahal, ilan kaya ang nagnilay na ilang taon na ang lumipas? Ilang Pasko na ang pinagdiriwang ng tao mula nang isinilang ang Mesiyas? Ilan na kayang taon ang lumipas na yaan kung bibilangin ng tao, wala na ang maraming nilalang? Ilang libo ng taon ang lumipas at ilang laksa na ring bilang ng taong namatay. Subalit, hindi lahat magpahanggang ngayon ay napagninilayan ng tunay na kahulugan ng Pasko. Ang tunay na diwa ng Pasko. Ano ba ang dulot ng Pasko? Ano ba ang diwa ng Pasko at kahulugan ng Pasko?
pag-ibig. Mga mahal, inibig na ba ninyo ang kapwa nyo? O sasabihin mo, tsaka na lang ako magmamahal pag may pera na ako? Aanhin mo yung pera sa pagmamahal kahit wala kang pera, kahit wala kang salapi, makapagdudulot ka ng pagmamahal sa kapwa mo. Halina mga mahal ko, ang walang maibigay na anumang bagay o salapi, ibigay ang sarili. Ibigay ang damdamin at doon ay mabubuhay ang lubos-lubos na kahulugan ng Pasko. Buhay ba ang Ama? Marami ang kaganapan sa araw ng Pasko. May Noche Buena ang tinatawag, may salo-salo, party diyan, party doon. Subalit yung kayang tunay na pinagdiriwang ay naalala. O ang inaalala ay kung papaano makapagbibigay, makapamamahagi, at makatatanggap naman ang iba. Mga mahal, kay buti ng Ama, ibinahagi ang bugtong na anak, ibinigay ang pagka-Diyos, pinagkatiwala ang Espiritu, ihinayag ang katotohanan, ibinigay ang katotohanan, pinanahan sa sanlibutan, pinakitungo sa bawat nilalang upang mapatotohanan ng Ama ay buhay na buhay. Kaya, buhay nga ba ang Ama sa buhay nyo? Kay buti ng Ama at mapalad ang nabuhay na ang Ama sa buhay niya. Sapagkat pawang katotohanan, walang ibang lumalang at nagbahagi ng buhay kaninuman maliban ang nagbahagi ng Mesiyas bilang Emmanuel na naging Hesukristo. Buhay ba ang Ama? Halina mga mahal ko, magnilay, magbulay, magtanto ang bawat isa. Sa gayon, ang bawat tinuturan ko ay magiging angkop sa damdamin ninyo. Kung tuwirang mararamdaman nyo, buhay na buhay ang Amang bumuhay sa bawat isa na naririto. Maging sa ibang dako, saan man kayo naroroon mga mahal ko, ang pagtitibay at pananalig, siyang tupdin at gawin at kamtin, siyang sisibol kanino man. Pagpalain kayo. Nagkaramelihan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama na ibsa ng aking pagal na katawan na halos parang masuka-suka sa biyahe dahil hanggat nagbibiyahe po ay binuksan ko yung Facebook at may sinasagot habang nagbibiyahe. Kaya may nagtanong sa akin, ay nasa dambana na po ba kayo? Wala ka ako nagbibiyahe, kaya kita nasasagot. Purihin, purihin ang Ama at bigla pong dumatal sa aking balintataw yung kaganapan nung Sabado na nung umagay punong-puno hanggang doon ay ng hapon ay ilang piraso. At pagkatapos nung Lunes ay ilan din. Sabi ko, Ama, aliwin mo naman ako at pagalakin. Sa tuwina, batid mo ang paglilingkod namin ay buong galak na ibinibigay sa'yo. At masaya ang puso ko kung marami akong abutan sa dambana. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kapag nilagak mo na sa Ama ang buhay mo at ipinagkatiwala mo sa Kanyang lahat ng gagawin mo at tumatalima ka sa Kanyang kagustuhan, ang mithiin mo ay marami kang paglingkuran. Sapagkat habang natatangi sa isip at damdamin mo ang paglilingkod mo sa Kanya ay ibabahagi mo, lalo namang tumatatag, tumitibay ka sa pananalig mo sa Kanya. At yan po ba'y naramdaman na ninyo? Kung nararamdaman nyo po yan, magalak kayo. Ang wika nga doon sa pasyenteng iniwanan ay, sabi sa kanya, paalis na kami ngayon ka naman humahabol. Ilang araw ako naririto.
Kasi po, ganito, ganyan. Kilalanin mo ka ako ang Panginoon at ganap mo siyang sambahin. Ay, kilala ko naman po siya, at ako naman po'y nananalig sa kanya. Hindi na po napigil. Batid ko, kilala mo nga. Subalit, kilala mo nga yung sinasabi mong Panginoon sa salita. Subalit, hindi mo matupad yung kanyang gawa. Abay, para gumaling ka, tumigil kang lumaklak ng alak. Buhay bang Ama? Sumama ang mukha. Huwag kang magagalit, ha? Sabi sa kanya, huwag kang magagalit. Sabi mo, kilala mo yung tinatawagan mo. Ganun ang tao, hihingi ng kagalingan sa Panginoon niyang tinatawagan. Yung gusto naman ng Panginoon niya, ayaw gawin. Buhay bang Ama? Maliwanag na nakatala sa banal na aklat, huwag kayong magpakalango. At huwag ninyong mithiin ang mas malabis pa. Sapagkat anumang labis ay hindi tama. At anuman ang kulang ay hindi tugma. Buhay bang Ama? At maliwanag ding nakatala, kung ang bibigyan mo lamang ay ang nagbibigay sa iyo at makapagbibigay sa iyo, hindi ka na dapat maghintay kung anong ganti ng Ama sa iyo. Sapagkat ano pang ganti niya, ibiginantihan ka na ng binigyan mo. Buhay bang Ama? Ay bakit naman po yaon ay nasabi? Aba, ay may nagbahagi po kasi sa akin ay sabi, sabi po kasi, kung yung nagbibigay lang sa'yo, yung bibigyan ko rin. Yung hindi ka nagbigay sa akin, hindi ko bibigyan. Ka ako'y mali. Yung hindi makapagbigay sa'yo, ang Ama magbabalik ng binigay mo. Subalit kapag yung binigyan mo lahat ay nagbigay sa'yo, huwag ka nang maghintay ng gantimpala ng Ama. Natahimik yung kinausap. Paano po? Yun sabi sa akin pag lahat ka nang nagbigay, ambing sa kinasal, ambing sa mga may patay, nililista buloy, pag may namatay, nagbigay ba yun sa'yo? Sabi, tingnan ko nga kung nagbigay yun sa aking lola. Ay, hindi pala huwag mong abuluyan. Yan ang ugali ng tao. Hindi ganun ang Ama. Paano magaganap ang pag-ibig? At paano matutunto ng totoo kung gayon ang gagawin ng tao? Kaya nga maliwanag na ang tinuran ay ganito. Ano mang ginawa mo sa maliit na kapwa mo, sa akin mo ginawa. At ang nagmamahal sa kanyang kapwa, liban sa kanyang mga kadugot kalaman, ay kalugod-lugod sa mang dakila. Sapagkat kaya mo minamahal ang iyong ina't ama, ang iyong mga anak at iyong kapatid, ay dahil kadugot laman mo. Paano mong ginawa ang mabuti sa ama mo kung ang hindi mo kaano-ano ay hindi mo mamahalin to? May totoo po ba sa sinambit o wala? Mga mahal, hindi magtuturan sa inyo ng hindi totoo at hindi naaayon sa banal na aklat. Kaya kung sino man po ang may tutol, buksan nyo dito at masusumpungan ninyong lahat. Kaya mga mahal, kung minsan ayaw kong nakikipagkwentuhan, sabi ni Apo Kunching, sapagkat sa kwentuhan ang makukuha mo kung minsan kasalanan at kung minsan ay tuwang pang tao. Subalit magbahaginan kayo ukol sa kabanalan at ang kausap mo'y pang katotohanan ng kanyang taglay, sigurado 100% parehas kayong masisiyahan. Buhay bang Ama? Kaya lamang may mga taong kumisay umiiwas ka na at gusto mong matuwid ng daan, hahatakin kang lumiko sa daan niya. Kung matibay ka namang tumatahak na sa tuwid na landas, kahit sino pang humatak sa iyo, dumiretso ka pa rin. Sapagkat alam mo, ang diretsong daan ay ang tama't tumpak na handog ng Kristo bilang pinagdiwang ay ang Pasko. Buhay bang Ama? May nagsabi pa, ano ba ang kinain nyo ng hating gabi?
Eh kung ako naman ang tatanungin mo bilang apo kung ang kinain ko yung mga salita ng Ama sapagkat hanggang alas 2 ako ay nagtatala ng mensahe. Sapagkat siyaon ang kinakain ng aking espiritong taglay at kaluluwa. Sapagkat siya ng tao ang hahanapin no na pagkain ng tiyan. At pagkatapos siya itutulog busog, ay paano kung ikaw ay nabangungot sa busog? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung wala kang kalamat karunungan ukol sa Kanya, ang gagawin mo lahat ay pangtaong gawa. Subalit kung niloloob niyang ikaw ay matuto na, mithiin mong sa Kanya'y huwag mawalay pa. Sapagkat ang katotohanan, patuloy niyang sa iyo'y ituturo at ibibigay. Kaya't ang sa Kanya ay lumalapit, Kanyang kinukupkup na ganap. At ang Kanyang mga anak na nawalay, patuloy niyang hinahanap. At ang Kanyang mga anak na patuloy na naroon sa Kanyang piling, sa pamamagitan ng Espiritu niya, ay patuloy na nagliliwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nagkaramaniyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ilang araw na po ang lumipas ang lumipas ng pinagdiwangang Pasko. Ilang araw na po ba? Ilang araw po? 2? Sa 2 araw po kaya na yun ay nakapagnilay kayo. Natanong kaya ninyo sa sarili nyo na ilang Pasko pa kaya ako mabubuhay? Ilang Pasko pa kaya ang aking masisilayan? Ilang Pasko pa kaya ang ako'y magiging karapat-dapat na anak ng Ama na marunong magmahal sa aking kapwa? Ilang Pasko pa kaya na mapapakita ko na ang Mesiyas na tinanggap ko ay ang siyang naghari sa aking buhay? Ilang Pasko pa kaya na ako'y magpapagalak sa aking kapwa? Natanong mo ba yan sa sarili mo? Kung natanong mo, anong tinugon mo? Mga mahal, naway pagnilayan ninyo ang mga kataga na akin sa inyo. Babasahin at inyong pagnilayan. Mula sa Hebreo. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito. Napakadakila ang Panginoon, ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. At ang mga nakarinig sa Kanyang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng Ama ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Na ipinahamahagi niya iyon ayon sa Kanyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya nga may espiritu at may katotohanan na espiritu upang sidlan ng talino at maging matalino ang mga anak ng Ama ukol sa kabutihan at kabanalan niya. Subalit ilan nga kaya ang mga tututo at magiging lubos ang pananahan, pagtitibay at pagsasabuhay sa natutunan? Ilan kaya ang pagiging marapat na ang tinanggap ay pananahanin upang ang Ama ang malugod, bagamat kapwa niya ay hindi nalulugod? Ilan kaya ang magnanasang tuwiran ng Ama ang malugod at sa Kanya'y ikalugod ang mabubuting gawa niya? O ilan kaya naman sa bawat nilalang na nabuhay sa sanlibutan na ang nasa't layunin ang kapwa niyang matuwa sa Kanya
at kapwa niya ay purihin siya. Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang kasiyahan ng kalooban at kapayapaan ng kaisipan ay isang kaparaanan para sumigla ang katawan. Ang kagalakan ng kalooban ay isang kaparaanan ng kagalingan. Sapagkat kapag gumaling ang iyong damdamin, ang iyong kalooban ay sumibal ang kasiyahan, sumibol ang kagalakan, sumisibol din ang lakas at pagtitibay ng iyong buong katawan. Sapagkat ito ang masigit, ito ang higit na marapat, na walang kapantay na gamot. Na anuman ang lagukin mo, hindi matutularan at mapapantayan ang dulot ng kasiyahan at kagalakan na nagmuumapaw na pagmamahal na magbibigay sa iyo ng lakas at pagtitibay ng katawan. Kaya mga mahal, kayo ba'y nanghihina? Kayo ba'y nawawala ng pag-asa? Kayo ba'y nadidinlan, nagugulumihanan? Kung nais niyong mabuhay ng maluwat at humaba ang inyong lakas, gawin niyong marapat na kung ganito ang inyong pag-iisip at damdamin, ay humanap kayo ng kaparaang maaliw at malibang. Subalit hindi sa bagay at salapi, sapagkat ang dulot ng salapi at bagay ay panandalian lamang na kasiyahan. Ang Amang tatanggapin nyo at ang Kristong maghahari sa inyo, siyang ganap magiging lubos ng galak at kasiyahan ng inyong katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkarameniyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? May sakit po ba kayo? Ay, salamat, wala kaming gagamutin, sabi ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Yan. Dapat lamang na walang sakit. Pag may nararamdaman ka, inaangkin mo bang sakit yun? Tinuturing mo bang sakit yun? Sabihin nyo nga po, wala akong sakit. Yan ang dapat mong lagi sasambitin, wala akong sakit. Hindi yung sinasabi mo, Diyos ko, ito na naman ang sakit ko. Anak ka ba ng Diyos? Panginoon ko, Diyos ko din na nawala ang sakit ko, eka. Bay, sino nga po bang tao hindi nagkakasakit? Meron bang tao hindi nagkasakit? Kung ang Kristo mismo na, nasaktan pa ang mga balat nito, nagkanda sugat-sugat, at nabutas, subalit walang makitang nawarak na buto. Bakit? Patuto lamang ng Espiritu Santo ang naghahari sa katauhan at walang buto at laman. Nagkatawang tao lamang. Ito ba'y naunawaan ng tao? Yung sinasabing nagkatawang tao lamang? Hanggang ngayon di pa malinaw sa tao na dapat ay maliwanag na malinaw na nagkatawang tao lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa makatwid, mga mahal, kaya nga't sinabing nagkatawang tao lamang at hindi sinabing tao. Hindi nga katulad ng tao, kundi iwinangis sa tao na nagkatawang tao upang makitungo, makihalubilo at makisamang ganap sa sanlibutan at maipakilala ang Amang pinagmulan at ang Amang nagpababa ng kanyang mga mabubuting gawa sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon at tunay ng kilala ng tawang pinapanginoon niyang Jesus, di sinsana'y alam niya ga, sabi ng Batangas. Alam niya ga, iyan? Di sinsana'y batid niya na ito. At sinasabi niyang, ang Panginoong kong Jesus ay tagapagligtas ko. Gayon pala,
tagapagligtas mo. Bakit wala ka lang pera, umiiyak-iyak ka na? Hindi bagat maliwanag ang pakikitungo ay isang daan para makipagbahagi ka sa kapwa mo? At ang pakikitungong ito ay isang daan ng pag-ibig mo? Ang pakikibahagi, isang daan ng pakikipaglapit mo sa kapwa mo? At ang pakikipaglapit mo sa kapwa mo, isang daan at pamamaraan ng Ama para magkaisa kayo at magkasundo-sundo tao? Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, saan ka man magtungo, daan man ilan ang tahakin mo sa lupa, patungo sa gayon, patungo sa ganito, patungo diyan, isa lamang ang totoong daan, ang daan ng katotohanan. Kaya't kung nasa tamang daan at katotohanan ka, anumang likong landas na tahakin mo sa lupa, ang matwid mong pag-iisip ay di babaluktot. Buhay ba, Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, mangagsaya, mangagtibay, ang totoo at tapat sa Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, ibinigay ang pagtitibay at magpapatibay sapagkat ang tao nga ay marupok. Ang tao ay sadyang marupok sapagkat alabok. Subalit paano titibay ang isang marupok na alabok kung lilihis siya sa magpapatatag? Sa makatwid, sino ang tatatag at titibay kung ayaw tanggapin ang magpapatibay na lubos? Kaya halina mga mahal ko, kung nais ninyong malisya na kayo sa karupukan nyo, tanggapin ang katotohanan, mithiin ang katotohanan, manahan sa katotohanan, tanglaw ng buhay sa inyo'y daratan. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Happy New Year naman ang sasambitin ng tao pagkalipas ng Pasko. Kaya nga, Happy New Year naman sapagkat nagtatapos na ang taong ito. Kung ikay nakatahan at nabubuhay sa taong ito. Ang tanong, sa lipat taon, gayon ka pa rin baga? Sa taon-taon ay ikaw at ikaw yaon at di ka nagbabago. Ikaw na may Panginoon na ng Panginoon. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, marapat na kung ikaw ay nakapagdala ng isang tabong tubig. Nang nakilala mo si Kristo'y naging 2 tabong tubig naman ang nakaya mo. At habang nakikilala mo ang Kristo'y nagiging 3 tabo hanggang di mo namamalayan isang timba na. At alin kaya ang mas maraming magagamit? Ang isang tabo, 2 timba o isang drum? Mga mahal, kung papaano ang tubig ay napaakit sa itaas para salukin at gamitin. Ang lahat ay nagagawa ng Amang ipaibabaw sa sanlibutan at ipasilay kanino man. Kaya't kung malalim at malawak ang iyong pananalig at pananampalataya, ano ngang wala sa iyo ang di mapapasibol ng Ama nang dahil sa pananalig at pananampalataya mong matapat sa magagawa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Pwede po ba akong magbahagi ng konti? At hindi ko alam kung lalawak, ano? Sa unang pagkatao ko po ay hindi ko rin alam yung sinasabing lumalim eka ang pananampalataya mo, lumawak eka ang pananalig mo. Paano kaya ka ako lalalim? Ano yun, maghuhukay? Paano kaya lalawak? Paano kaya ka ako yun? Mga mahal, ang pagpapalalim pala ng pananampalataya ay hindi mo makukuha sa kapwa mo.
Ang malawak palang pangunawa, hindi mo mahihingi kahit kanino. Kapag pala nasumpungan mo ang Diyos na tinatawagan mo, tinanggap mo siya sa buhay mo, siya mismo ang papalalim sa iyong pananalig at magpapalawak sa iyong pananampalataya. Paano kaya ako yung sinasabing angkinin mo? Wala pa naman kakuya angkinin ko na. Tinanggap mo na Eka, manalig ka Eka, tinanggap mo na. Paano nga? Wala pa. Paano kung tinanggap? Mga mahal, kaya pala ang salitay ito, manampalataya ka sa hindi mo nakikita, manalig ka sa hindi mo nakita, mapalad ka sa hindi mo nakita, hindi mo pa nasilayan ay pinagtiwalaan mo na. Sino baga ito? Hindi ba ang Diyos mong totoo at tapat sa iyo? Kaya kung tapat ka sa Kanya at kilala mo siya, ang puso mo pala ang magtitibay na mananampalataya at magtitiwalang ganap sa Kanya at aangkinin mo lahat ng imposible, posibleng magagawa niya. Kaya naman sa ginagawa mong yaon araw-araw, abay pinakikita naman pala sa iyo ang totoo na ang salita niya ay walang pagkabula. Kaya kung ang tao ay magmimithi lamang na ang Ama ay malubos na maging maghari sa Kanya, ay wala nga palang taong sa buong magdamag inisip ang buhay bukas. Sa buong maghapon kapag may nagalit, ay galit pa rin hanggang gabi na. O hindi na gabi ay umaga na naman, nandun pa rin ang galit niya. At alam niyo po ba, napakasarap pala ng wala nang nararamdaman dito. Ano ba kung sumibangot si Juan sa'yo? Ano ba kung sinabi niyang tanga ka? Ano ba kung sinabi niyang wala kang kwenta? Kung may kwenta at matalino ka sa pananaw ng ama mo, buhay ba ang ama? At, ano ba kung ano man ang pinag-usapan nila ukol sa'yo? Ano ba naman kung anong paninira ang ginawa nila sa'yo? Basta ang mahalaga, hindi ka maninirang tao at hindi ka mapangwentong taong kasama ng kapwa mo. Anong katatakutan mo igaganti ng Diyos mo? At wala nga po pala, no? Kaya ito pala ang daan ng kapayapaan ng pag-iisip. Yung wala kang budhi na sumusurot sa'yo, na kapag nakahiga kay kung ano-ano naisip mo sapagkat nalilito at nagugulo ka na sa kasama ng ugali mo. Buhay ba ang ama? Na wala ka nang inisip kundi si ganun, si ganyan at bakit ganun at bakit ganyan, sapagkat wala kang alam na sinabi mong masama para kanino at wala kang siniraang kapwa mo tao. Kaya pala paghiga mo kahit hindi ka na kumain, ay bay mabusog ka na sa masarap na pagtulog mo. Kaya kahit pala wala kang maraming pagkain na hindi kailangan, sapagkat ang Diyos mong nagpapabusog ng tiyan at kaluluwa mo. Buhay ba ang ama? At baka tandaan po ninyo, walang magtitibay na maglilingkod kung hindi nasisiyahan sa paglilingkod. Sapagkat yung nagkukunwaring naglilingkod, sigurado magsasawa iyan. At sa kanyang pagkasawa, sigurado puputak iyan. At sa kanyang pagputak, sigurado nagkakasala yan. At sa kanyang pagkakasala, sigurado hindi mapapatag yan. At yan pala ang buhay ng tao. Dalawang uri ang paglilingkod sa sanlibutan. Kapag ang paglilingkod mo'y totoo, masaya ang puso mo. Kapag napipilitan, mahihirapan ka. Kaya kung maglilingkod pala kayo, dapat ay totoo tapat sa puso nyo nang anuman ang ginanti sa kanyo ng kapwa nyo, masaya pa rin kayo. At lalo kayong sumasaya at sumisiglat, lumiliwanag ang pag-iisip at damdamin nyo kapag ang Diyos mo ay nagpapatuto ng anuman ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Ano man ang ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Sapagkat ang salita niya palang ay walang pagkabula at walang kasinungalingan. Sapagkat ang ama mo'y totoo at tapat kung magturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameniyahanam. 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 Aba, hindi po pala ako pwedeng magkwento, inaagaw ako, ano? Kaya yan ang buhay ni Apo Kunching. Kung gusto mo magkwento, aba, kapag ginusto ng ama, yun ang idadatal niya. Ngayon, kung ayaw niyang idatal, yung ikukwento mo, aba, babarahin ka. Ang hirap sa tao. Minsan nagkukwento ng para sa sarili. Pag binaras siya, galit siya. Bayuwag, pag ang Diyos mo ang humaharangga
sa dapat mo sabihin at ang gusto niya ay ang kanya, abay pagpatuloy mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Sapagkat iba ang plano mo sa plano niya. Iba ang mithiin mo sa mithiin niya. Subalit kung magkakaparehas ang mithiin mo at mithiin niya, abay kay saya mong anak niya. Kapag lahat ng plano niya ay sinunod mo, sigurado maganda ang plano niya sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo at tuwirang mangibabaw ang liwanag ng kaisipan, upang mawawaan ninyo ang lahat ng tinuran ko at ang bawat narinig nyo'y maging ganap sa puso nyo na siyang magbigay daan upang maghilom ang lahat ng sugat na hindi pa nagbabahaw, upang mabuhay ang pagmamahal at mapakilalang lubos ang Pasko ay pag-ibig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. May tanong po ba kayo? Buhay po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ay kung hindi po siya dakila, totoo, ay wala po tayong gawain. Sapagkat, sabi nga po halimbawa, ang taong nagbabakasyon, di ba gusto niya pasyal ng pasyal, libang ng libang ano? Eh, ang tanong po, nalibang at nasyan kaya pagkatapos ng bakasyon niya. Natatawa po ako, ay, day off ko ngayon, nakaliba ko 1 linggo. Kailangan gugulin ko ang pamamasyal ko at paglilibang, sabi ng tao, At pagpasok ko ni Ray, talagang, ay, Diyos ko, matetensyon na naman ako, mapipressure na naman ako sa trabaho ko. Kaya over-fatigue ako, sabi niya, Pero ang tanong, nalibang kaya? O napagod ang katawan at mata? At nang lumalim ang bulsay, lalong na-tensyon, na-pressure. Kung hindi naglibang at hindi na masyal kung ano-anong ginawa, sana walang malalim na bulsa na pagdukot niya ay agad nakabunot na. Malalim na, wala nang mabunot. May naidulot kaya yung paglilibang? Ang totoong nakapagpapasaya sa buhay ng tao ay ang Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag nasumpungan mo siya, wala na sa iyo yung pasyal-pasyal. Wala na sa iyo yung punta rito, punta doon, tour dito, tour diyan, cruise diyan, cruise diyan, cruise diyan, cruise. Krusan ka ng puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, tama rin naman ang katwiran na habang malakas ay maglibang, habang malakas ay magsaya. Subalit, sa paglilibang mo at pagsasaya, kailangan may kasama ka na nagpapasaya at lumilibang sa'yo. Subalit kung bagay lamang pagkain at lugar, di ka malilibang, mapapagalang katawan. At hindi mo namamalayan, pag uwi mo pala, baka dahil sa kalalakad mo at kakapasyal, masakit ang tuhod mo, masakit ang binti mo. Abay, anong naidulot sa'yo ng paglilibang mo? Merong baga. Maglibang ka sa kalooban mong mabuti, ang namnamin mo'y Diyos, Ama mong bumuhay sa'yo, at isipin mo lahat ang mabuti, at mabuti ang sa'yo'y gaganti. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kailan nga kaya magliliwanag ang totoo sa tao? Yan ang tanong ng Kristo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalig ka na. I'm very glad, pagkat ikaw na ibatuloy
ang layon ko mapagala. Kayo di ba na mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Hindi masayang maglibang ano po. Kailangan niya ng tao. Meron namang tao. May pambili naman. May ibibili naman. Sabi niya, naku, Eka, pag binili ni paano Eka bukas, inaamag naman yung pera sa sisidlan. Pero nung namatay, hindi nakatikim ng gusto niya. Aboy, mabuti ba yaon? Ayaw din ng ama yan. Ang gusto niya, lasapin mo ang buhay. At huwag mong tipirin bilangin ang kinakain mo. Baka sa kakabilang mo, bukas patay ka na. Aba, anong kwenta ng silbi ng pera mo? Buhay ba ang ama? Nako, ang tao nga naman. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, Merry Christmas, Happy New Year. Sabi nga ng isang tinunguhan ay, nangangarap pa Eka akong makalakad inopera yung kanyang bungo uka dito sapagkat biglang tumba, nagka-clutch, then nagkaroon ng tinatawag na infeksyon hanggang sa inopera. Parang hindi na siya totally comatose na kasi hindi pa yung pumutok yung pinaka-principal Subalit pag yung pinaka-principal na ang pumutok ay wala nang pag-asa. So, dito. Tapos nakaganyan na. Sabi niya, makalakad man lang. Okay. Ginawa po ng tingnan ko Eka, hanggang saan Eka, hanggang saan? Aray, Eka, hanggang dyan lang inanuli. Hanggang saan? Ay, aray, ang sakit mo. Oh, hindi mo kaya ang sakit, sapagkat weak ang utak mo. Kaya, titigilan ka na, Eka. Yan ang dahilan. Kaya, hindi ka, Eka, pwedeng makalakad. Sapagkat, yung utak mong nabawak. Na-opera, na-drain, at dyan kumonekta. Kaya, mapalad po kayo. At di kayo gayon. Alam ko. Kaya sa pamamagitan at patnubay ng Ama, mapapalad kayong mga malinis yung balat pa ninyo, nakakaunawa kayo, nakapagsasalita kayo, kung ano man yung idinulot sa inyo, ay huwag po kayong nalulumbay, huwag kayong nagagalit, at lalong huwag kayong nababagot, huwag kayong magmadali. Alam nyo baga, sige, halimbawa gumigiling ka. Noong unang panahon, wala pa yung mga automatic na gilingan, kundi puro mano-mano, manual baga, pagka minadali mong binuhos yung bigas doon at kumanyang ka, di ba, magaspang? Labas ng puto mo? Wala rin pong pinagkaiba sa ugali ng tao pag
dalas-dalas, bilis-bilis, magaspang. Buhay ba ang Ama? Kailangan may kapinuhan naman ang ugali, ano? Ba't yung tao na yun ganyan na ugali, daskol, gatol. Pinulaan mo. Ikaw na lang mismo. Kung ikaw'y mapino ang ugali, pakita mong mapino ka. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. At pakatandaan po ninyo, hindi lamang sa mapinong pagsasalita ang mabuting ugali, kundi mayroong taong napaka hindi makabasag pinggan kung magsalita, subalit napakasama naman ang laman ng kalooban. Mayroon namang boses para bang kakainin ka, subalit kay buti ng kalooban niya. Merong lagi nang nakasigaw parang bingi, pero ang pangunawa niya ay malawak. Ugali niya sumigaw. Meron namang sabi niya, ilang beses mo nang pagsabihan, hindi nakakaunawa. Buhay ba ang Ama? Iba't iba ang ugali ng tao. Iba't iba ang ginagawa nito. Subalit dapat po, mga mahal, ang iba't ibang ugali at iba't ibang gawa, dapat ay mabuti lahat, ano? Sapagkat ang pinagmula ng buhay ay mabuti at napakabuti. Kaya, halimbawa naman, we have a visitors from Germany. Hi, Germany. Mga kapatid, lahat kayo mga nasa iba't ibang bansa, pagpaumanhin nyo, kung hindi ko kayo natapos sagutin lahat, sumuko na po yung mata ko. Sumuko na rin para kaya paumanhin po ninyo, basta mahalaga, sa panalangin, lahat ay kasama kayo. Kung di ko man kayo nasagot sa mga message po ninyo, sa tawag, paumanhin po at talagang maligaya po ang puso ko bilang Apo Kunching, masayang-masayang Ama, bilang Ama ng lahat, ang Kristo bilang tagapagligtas, sa pagkakaisa ng pananalig at pananampalataya, sa paniniwala at pagtitiwala sa Kanyang Espiritu, na sa dakong ito ay naghahari at nangunguna. Patuloy po ninyong gawin ang manampalataya at manalig sa Kanya, at siya rin po ang magbibigay sigla at liwanag ng buhay nyo at katuparan ng lahat ng hinihiling ninyo, sapagkat ang pananampalatayang matibay, Diyos Ama ang magbibigay ng paraan sa inyong buhay. Pagpalain kayo. Merry Christmas sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw, marami ang nangangarap. Iba't iba ang pangarap. Lahat ng taong may isip at normal may pangarap. Subalit hindi lahat ng mapangaraping tao ay gumaganap. Mayroong ang isip lang niya pinaandar, ayaw namang kumilos. Para na rin sa pananampalataya baga. Nananalig siyang, nangangarap siyang magbago, nangangarap siyang maging mabuti, ayaw naman niyang gawin. Alam niyo po, ang pangarap sa pagpapakabuti at pagbabago ay hindi sinasabi. Ito ay ginagawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan. Ang pangarap at nangangarap na magbago, hindi po sa salita, kundi sa gawa. Manapang gawin ay gawin mo na lamang. Kaysa maraming, gusto ko kang magbago, sisi ako ng sisi, hindi naman ako makalaya sa kasalanan ko. Aba, ano ba iyon? Tama ba ga iyon? Hindi, sapagkat
Kung nais mong magpakatotoo at magbagong anak ng Ama, sa Kanya mo hilingin ang tunay na pagtitibay upang ika'y Kanyang ganap na baguhin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Panahon na para magising ang tao. Panahon na para magbago sa totoo. Panahon na para gawin ang magpakatotoo. At panahon na rin para makitang liwanag ng Kristo. Sapagkat ano pang panahon ang inihintay mo? Kay bilis ng panahon ngayon at kay baba ng buhay ng tao. Sa unang panahon naabot ng daan-daan, halos mag-1,000. Ngayon hindi na. Wala nang 100 sa mga panahong isisilang ngayon. Sa mga nakaraan mga 60s nga, wala na. Mga 60, ano? Yung mga sinilang sa 1960, ilan pa kaya ang mabubuhay ng may 100 man lang? Wala na. Buhay ba, Ama? Sapagat maliwanag na nakatala, nakasaad po yan sa banal na aklat, pinababa ang edad ng tao. Sa makatwid, pinababa man ang edad mo, kung pinataas naman ang pananampalataya mo, pantay lamang. Gusto mong mag-100 ang buhay mo, uugod-ugod ka na't wala nang mag-akay sa'yo, gusto mo pa rin mabuhay. Abay, pagkilala mo ang Ama, tama na yung nakita mong tapos ang mga anak mo, may magandang pamilya ka, mayroon kang masayang pamilya, at may magandang samahan sila. Patay, pwede na. Buhay bang Ama? Sabi ng tao, hindi ko po maiwan-iwan yung mga anak ko kasi po kay kawawa naman. Para naman kung nandyan kay hindi sila magiging kawawa. Ang sabihin mo, Panginoon ko, Diyos ko, huwag ko nawa pong maiwanan ng mga pamilya kung malayo sila sa iyo't di ka kilala. Subalit kung iwanan mo silang may takot na sa Kanya at pagkilala sa Kanya, hindi mo sila katatakutang iwanan sapagkat alam nila ang gagawin nila. At ituturo ng Ama nilang nasumpungan kung anong dapat nilang gawin. Buhay bang Ama? Subalit masarap nga ang nabubuhay kasama ng pamilya. Subalit huwag mo namang mithiin, hindi ka na mamatay. At pakatandaan, kahit anong gawin mo, kapag takda na, ay talagang wala na. Subalit kung hindi pa, may paraan. Sabi nga ng kasabihan, 1 bulate na lang hindi pumipirma na buhay pa. Sapagkat ibig sabihin lang noon, hindi pa takda ang kamatayan. Buhay bang Ama? Mamahal, sumainyo ang kamatayan. Kamatayan ng masamang ugali. Kamatayan ng maling paniniwala. Kamatayan ng mga kasalanan. Hindi kamatayan ng katawan. Lupa. Ay, daming nangasindak. Patotoo lamang. Nakita ko. Sabi ng Ama, anak, talagang totoong-totoo. Wala pa ako kang narinig na, Panginoon, nakahanda na po ako kasi po kay nakilala na kita. Lahat anak, ang sabi niya, Panginoon, wag mo pa akong kukunin. Gusto ko pa mabuhay. Ba't ayak. So, bakit? May kabait. Halika. Ana. Oh, hindi na. Asus. Thank you. Mahal kita. Haplos ng galing sa'yo.
Bakit mo sila binigyan? Sabi ko wag kang manhid. Tama na, tama na.